po umaga, pag-uusapan po natin is about purity. Ayun. Ayan, purity or the one thing that will remain. So, sino dito gustong sumakses? Yun yung term ngayon, ha? Kala mo. Sabi ni Pastor Dat, alam natin yung uso eh. Sino dito gustong sumakses? Okay. So, bakit mo gustong sumakses? Sa pag-aaral? Sa mga estudyante, gustong sumakses sa pag-aaral, no? Sa mga nagtatrabaho, gusto ma-promote. Sa mga nagbe-business, gusto ng expansion. Amen? Sa mga nasa ministry, gusto yung fruitfulness. Amen? Pero, bakit? Naisip mo na ba, bakit ko ba gusto to? Sige nga, meron ba gusto sumagot? Bakit gusto mong sumakses? Bakit gusto mong magtagumpay sa kung ano yung tinatahak mo ngayon? Para ano? Para to give glory to the Lord. Amen. So sana lahat tayo ganun yung sagot, no? Nag-iisip, parang napapaisip yung marami sa atin. Eh. Ano nga bang reason? Bakit ba ako nag-hard work ngayon? Amen? Bakit ba ako nagpupush na maging successful? Ayan. So sa lahat ng area ng buhay natin, gusto natin mag-prosper. Amen? Pero tinitignan ng Panginoon, bakit? Bakit mo ginagawa yan? Okay? So yun po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Gusto ni Lord i-purify lahat ng motives natin sa lahat ng ginagawa natin. So, sabi po sa unang Korinto, chapter 13, in verse 1 to verse 13, babasahin ko po siya sa magandang balita. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 13 in verse 1 to 13. Ang title nitong chapter na to, Ang Pag-ibig. Sabi dito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapaglipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, sana na-meditate po natin habang binabasa natin, no? Napakaganda ng mga ginagawa, di ba? May gifts, may ginagawa siya, pero sabi doon, wala akong pakinabang, o wala akong mapapala kung wala akong pag-ibig. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Babasahin ko po sa verse 11. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita at nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin, subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakakilala niya sa akin. And in verse 13, sabi po dito, samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Amen?
So, napakaganda po, no? Sinabi doon ni Apostle Paul na kahit gaano siya ka-gifted, nagpe-praying in tongues siya, nangangaral siya ng salita ng Diyos, pero lahat pala ng yun, magaganda tama? Para kay Lord di ba? Pag pinakinggan mo, wow, very spiritual. Pero sabi doon, kung wala akong pag-ibig, para lang akong pompyang na umaalingaw-ngaw. Gusto yung marinig yung pompyang na umaalingaw-ngaw? Dali Di ba? Sakit sa tenga? Ayoko na. Tutuloy ko pa sana, kaya lang nakaganon na si pastor Di ba? Masakit sa tenga, di ba? Ganon yung tunog natin. Kahit very gifted tayo, kahit nasa church ka pa, nagsaserve, pero kung hindi ka nabubuhay sa pag-ibig, sabi, ganon yung tunog natin. Biruin mo, imagine mo, nag-worship ka, tapos ganon lang yung tunog. Magtatakip siguro ng tenga si Lord, no? Kasi walang pag-ibig. Hindi dahil sintonado ka. Amen? Hindi dahil hindi tayo marunong kumanta, kundi dahil wala tayong pag-ibig. Kaya kanina, grabe, yung worship, no? Ano yung sa hindi ka nagkulang yung chorus. Pag-ibig mo sa... Ano nga yung chorus na... Naglalagya tayo. Sa chorus po. Sige. Sige. Yun. yung part na yan kung naiintindihan natin yung song na yan, talaga ma-overcome ka iiyak ka na lang talaga Kasi sabi dyan, pag-ibig mo sa akin, walang hanggan. Grabe. Alam niyo ba ibig sabihin ng walang hanggan? Walang simula, walang katapusan. Hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa pumupunta dito sa church, mahal ka na ni Lord. Grabe. Kaya yung sabi niya doon sa kanta, sa bridge, inibig mo. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Diba? Sino ba naman tayo na nilikha ni Lord yung langit at lupa? Yung mga bituin sa langit, yung mga kabundukan, napakaganda, pero nakatingin si Lord sa'yo. Minamahal niya bawat isa sa atin. Amen? So, wala daw silbi lahat ng ginagawa natin kung hindi rin tayo marunong magmahal. Dahil, sabi dito, love must be the only motive of our heart. Because God doesn't have any other agenda but love. Amen? Wala pong ibang plano si Lord. Wala siyang ibang pakay sa'yo, kundi mahalin ka lang. Amen? Hindi pa naman tayo nagsiserve. Wala pa tayo sa ministry. Mahal niya na tayo Di ba? So, bakit natin iisipin na kailangan kong gawin to para mahalin ako ni Lord? Amen? Ginagawa natin to dahil minahal niya na tayo at nagre-respond na lang tayo sa pag-ibig na binigay niya. Amen? Naaalala niyo po ba nung time na na-fall si Adam tsaka si Eve sa kasalanan? 'Di ba? Ano una nilang ginawa? Ano una nilang nagtago? Dati face-to-face nilang kausap si Lord. Nung nagkasala sila, nagtago sila. Pero ano yung unang sinabi ni Lord? Nung kakausapin niya na ulit si Adam tsaka si Eve, anong unang sinabi ni Lord? Wala nagde-devotion. Anong unang sinabi ni Lord? Oh, nasan kayo? 'Di ba? At yung tono na yun, hindi yung asan kayo. Asan kayo? Kasi gigil na siyang pagalitan. 'Di ba? Hinahanap niya yun dahil, alam mo, sino dito alam niya na alam na ni Lord yung ginawa ni Adam tsaka ni Eve? 'Di ba? Pero sabi ni Lord, where are you? Sabi niya, mamamatay sila, 'di ba, pag kinain nila yung bunga na yon. Pero ang una niyang ginawa, hinanap niya sila dahil nagtatago sila sa Panginoon. And yung tono na yun, sabi ko kay Pastor, yung tono na yun parang very loving. Nasaan kayo? Nasaan kayo?
To think na nasaktan na nila si Lord, ha? To think na nasaktan na nila yung puso ni Lord. Biruin mo, pwede namang sabihin ni Lord, pagkatapos kong ibigay sa inyo lahat, 6 na araw, pinrovide ko lahat ng kailangan nyo, isang utos lang, hindi nyo pa masunod. Pwede silang i-guilt trip ng gano'n ni Lord, di ba? Isang utos lang, hindi nyo pa ginawa, hindi nyo pa sinunod. Pero anong unang sabi ni Lord, where are you? Amen? Dahil po yun sa pag-ibig ng Panginoon. Ganon kadakila yung pag-ibig niya. Amen? Na kahit nagkakamali pa rin tayo, sino dito after mag-encounter, hindi na siya ulit nagkasala? Kahit onte. Wala, di ba? Ganon kabuti ang Panginoon. Every time we step backwards, hindi forward sa Kanya, hinahanap niya tayo. Amen? Kaya nga po, nung sa Genesis chapter 3 verse 21, after niya sabihin yung mga consequence ng kasalanan ni Adam o ng tao, kinover niya sila. Yung nakedness nila, binalutan sila ng Panginoon, dinamitan sila ng Panginoon. Amen? Pwede niya naman sabihin na bahala na kayo dyan. 'Di ba? Pwede naman niya sabihin yun pero binalutan niya pa ng pag-ibig. Binalutan niya pa ng damit. Amen? Hallelujah. Tapos nung oras na yun, may plano na agad siya kung paano niya i-redeem yung mga tao sa kanilang mga kasalanan. Amen? Hallelujah. So God is looking for purity in us, His people. Katulad po ng nais ng Panginoon na gusto niyang mabuhay, siya po ay pag-ibig. Nais niya rin po na tayo ay lumakad sa pag-ibig. At lahat ng gagawin natin ay dahil sa pag-ibig. In 1 Samuel chapter 16, verse 7, verse 7b, for the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Saan po nakatingin si Lord? Sa puso. Amen? Sabi dito, He looks what's in your heart. Pwede kasi tayong magpanggap eh. Every Sunday, lahat ng gawain, nandyan tayo. Tapos sasabihin pa natin, Lord, i-invite ko yung boyfriend ko. Sasama ko dito yung jowa ko. Kasi gusto ko makilala ka niya eh. Lord, magsaserve ako sa'yo kasi love kita eh. Lord, gusto ko maging successful, gusto ko yumaman para tutulungan ko yung church. Magbibigay ako sa church, magbibigay ako sa'yo. Ang dali pong sabihin nun, pero ano ba talaga yung nasa puso natin? Amen? Ano ba talaga yung motive ng puso natin? Bakit natin ginagawa yung mga bagay? Bakit tayo nagpupursige? Bakit tayo nandito? Amen? So sabi dito, is your life agenda really for Him? Is it really just to love Him and give Him glory? Tanungin nyo nga po yung sarili nyo. Tanungin nga po natin yung ating mga sarili. Yun ba talaga, Lord? O pag sumakses na ako, kapag nakuha ko na yung gusto ko, kapag nakapag-breakthrough na ako sa business ko, sa trabaho ko, magliliwaliw na ako sa mundo, magta-travel ako kahit Sunday pa yan. Hindi nyo na ako makikita sa church. Marami na pong nangyaring ganyan. Nakakalungkot. Diba? Nung walang-wala tayo, grabe tayong umawa kay Lord, grabe tayo lumuhod kay Lord, parang desperado ka kasi si Lord na lang yung meron kay. Pero paano pag binigay na sa'yo ni Lord, yung pinagpa-pray mo? Paano kapag nandun ka na sa answered prayer? Baka hindi ka na makapagtaas ng kamay, hindi ka na makaakyat ng church, kasi okay ka na eh. 'Di ba? Nakatikim tayo ng onting ginhawa, sige, bahala ka na dyan, Lord, okay na ako eh. Hindi na kita kailangan. Minsan ganun tayo mga Kristiyano. Ginagamit natin si Lord na stepping stone dun sa gusto nating puntahan. Lumalabas yung totoong motive, yung
nawawala yung purity ng motive ng hearts natin. Stepping stone lang pala si Lord. Kaya ka lang pala nagsusumigasig ngayon kasi may gusto kang marating. Tapos pag nandun ka na sa mountaintop, sa breakthrough, nawawala ka na kay Lord. So that exposes our hearts. Sino ba talaga yung habol mo? Yung pinagpa-pray mo o yung kinakausap mo sa prayer? Amen? Amen po ba? So, sino nga ba? Ano nga ba talaga yung pinaka-agenda natin? Sabi dito, we can't fool God. He is a discerner of our thoughts and heart. Nalalaman niya. Hanggang sa pinakamaliit, kasulok-sulukan na laman ng isip natin, ng puso natin, alam ng Panginoon. Amen? So, hindi natin madadaya si Lord. Sabi dito sa Matthew chapter 15 in verse 8. Tingnan natin ha. Sabi dito ni Lord, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Nakita nyo? Yung expression nila, sa lips nila, sinasabi nila, I love you, Lord, I praise you, Lord, I worship you, Lord. Pero hindi doon nakatingin si Lord. Tumatagos yung paningin ni Lord papunta sa puso, hindi sa nguso. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi sa nguso. Amen? Hindi lang doon nakatingin si Lord. Ano ba yung sinasabi mo? Baka paglabas mo naman ng church, iba na yung lumalabas dyan. Kasi andali, andyan sila pastor, magkakasama tayo sa church. Andali eh. Pero pag mag-isa ka na lang, pag na-overtaken ka na, nakatan ka na sa daan, pag nasingitan ka na sa pila, sa department store, sa supermarket, ano yung lumalabas sa bibig mo? Ouch! Ano yung lumalabas sa labi natin, di ba? Andali kasi, pagkasama mo sila pastor, okay lang yan. Andali mo magpatawad, pero pag mag-isa ka na lang, gaganti ako sa'yo. Di ba? Hindi ako papayag na talo ako, gaganti ako. Nalilimutan mo, hindi si pastor yung Diyos. Hindi siya all-knowing, hindi siya always present, pero si Lord na nasa puso mo, laging nandyan. Amen? Nakikita niya lahat, walang nakatago sa mata ng Panginoon. Amen? And alam nyo, minsan yung pinakamahirap, hindi tayo aware. Kasi nasa pride. Halimbawa, pride. Minsan hindi natin alam, pride na pala yun. So, kailangan po natin araw-araw magpabasag, magpabago ng puso, hindi lang sa loob ng church. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi lang dito. Dahil ang totoong laban, nasa labas. Yung kapag mag-isa ka na lang, di ba? Amen? Ano ba talaga yung lumalabas sa'yo kapag mag-isa ka na lang? Yun yung totoong ikaw. Sakit, no? Yun yung totoong tayo kapag mag-isa na lang tayo. Kapag nagmumuni-muni na tayo, kapag nagbabrowse na tayo sa phone natin, yun yung totoong tayo. Amen? So, sabi ni Lord, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang puso. Alam nyo, sasabihin nila, don't judge me. Only God can judge me. Di ba yung attitude ngayon? Si Lord lang makakapag-judge. Alam mo, mas nakakatakot yung judgment ni Lord. Kasi alam niya hanggang sa pinakamaliit. Kaya nga dapat meron tayong fear of the Lord. Amen? Tingnan nyo na alam niya. Kahit anong sabihin mo dyan, pero nakikita ni Lord yung puso mo. Malayo sa akin ang kanilang mga puso. At alam nyo, sa Matthew 7:21, sinabi din doon, di ba, itatanggi tayo ng Panginoon. Hindi kanya kikilalanin. Pagdating ng araw ng kamatayan man natin yan, o araw ng pagbabalik ni Lord, itatanggi niya tayo sa harapan ng Ama kapag wala tayong relasyon sa Kanya. At yung relationship natin kay Lord, hindi po yun sa loob ng church. Amen? Yes, makaka-build up po, malaking tulong po yung Sunday service, sama-sama tayo nag-worship, life group, yes, malaking tulong po yun para mag-mature tayo.
Pero hindi po yun yung hinahanap ng Panginoon. Hindi lang yun yung hinahanap niya. Hinahanap niya yung kapag mag-isa ka, kamusta ka ba talaga sa Kanya? Amen? So, kamusta rin ba yung mga pangarap mo? Para kay Lord ba talaga yan? O para lang dito? Para lang mapakita natin sa mundo, I'm blessed. Pinrasper ako ni Lord. Diba? Minsan nagiging, nagpa-puff up, nagiging proud tayo kapag nararating na natin yung breakthrough. So, napakahalaga po, Jesus must be the foundation of everything we do and every dream we have. Si Lord yung pundasyon. Sa isang building po, ang pinakamahalaga na pinakamatibay, ano po? Ano po yung pinakamatibay? Yung pinakamatagal gawin pag nagtatayo ng building? Ha? Pundasyon. Kasi kapag yung pundasyon, mababa. Kapag yung pundasyon, ang ginamit mong pundasyon, chopsticks, maninipis na kahoy, pag dumating yung ulan, yung bagyo, yung lindol, babagsak. Amen? At ganoon din yung buhay natin. Kahit anong gawin natin sa family yan, sa marriage yan, sa career man yan, sa trabaho, sa negosyo, kung hindi si Lord yung pundasyon ng lahat ng yan, mawawasak yan. Amen? Hindi po ako nagpa-prophesy ng may masamang mangyari sa business natin o sa family natin. Pero naranasan ko po kasi. Even our marriage, kung hindi po si Lord yung foundation, wala na kami ni Pastor, matagal na. Amen? Lahat ng klaseng relasyon, lahat ng gagawin natin sa buhay, kung hindi si Jesus yung foundation niyan, mawawasak. Kahit church pa yan. Kahit eto pa yan na ministry natin. Kaya pinapahalagahan po namin sa ating lahat na maitanim po namin sa inyo lalo. Araw-araw, every Sunday, wala kaming ibang gustong i-preach sa inyo kundi si Jesus. Para lumalim yung pundasyon sa puso natin. Amen? Para kahit yung manig, kahit anong gawin sa'yo ng mga tao, paglabas mo ng church, walang makakagiba sa'yo kasi matibay na yung pundasyon mo eh. Si Lord yung foundation mo eh. Amen? Amen. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 in verse 11 to 13. Ayan. 1 Corinthians chapter 3 in verse 11 to 13, sapagkat wala nang ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Hesukristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Hindi natin maloloko si Lord. Kung yung ginagawa mo kay Lord, at the end of your life, haharap ka sa Kanya. Para sa akin ba talaga yon, anak? Actually, minsan ngayon pa nga lang, minsan na-expose na, di ba? Sasabihin mo, Lord, gusto kong maborn again yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, para sa'yo. Bakit ka nawawala? Pero bakit ka nawawala kay Lord? Lord, gusto kong maging successful sa business ko. Gusto ko ma-promote sa trabaho para mag-glorify kita, makapag-testify ako. Pero bakit nawawala ka kay Lord pag nagpa-prosper ka? So lumalabas po kung ano talaga yung motive ng puso natin. At ang nakakatakot doon, pagdating ng panahon, haharap tayo kay Lord, ipagsusulit natin lahat ng ginawa natin, mabuti at masama. Amen? So, sa amin po, bilang mga pastor, wala rin kaming ibang nais sa ministry na ito, sa Beholding Jesus, kundi lumalim yung foundation ng bawat isa kay Lord. Na pag yung umuwi tayo, paglabas natin ng church, hindi lang tayo, ay nakaka-encourage yung word. Hindi lang tayo ganon. Paglabas natin, may nabago sa puso natin, may nabasag si Lord sa puso natin. Amen? Amen? Kasi hindi po kami motivational speaker dito.
Hindi po trabaho ng isang pastor yung mangiliti ng tenga. Ang trabaho namin, sabihin yung katotohanan at si Lord yung magbabago ng puso ng bawat isa. Amen? Amen. So paglabas natin ng church, wow, Lord, thank you na purify ako, nabasag na naman ako. May ugali na naman ako na akala ko noon okay lang, pero Lord, hindi pala. Salamat, Lord. Hindi yung, wow, nakaka-bless naman. Parang, alam mo yon, as if parang may nafe-feel na ego lang sa atin after ng service. After ng life group. Pero walang pagbabago sa character, sa emosyon, sa pag-iisip. Kasi mali yung pundasyon. Amen? Hindi pure. Amen. So, being successful isn't evil. Hindi po masama ang maging successful. Actually, sabi po sa Proverbs, nalulugod si Lord sa prosperity ng kanyang mga anak. Amen? So, ibabalance din natin. Baka sabihin niya, ayoko na nga magtrabaho. So, hindi rin ganon, okay? Nagre-rejoice si Lord sa prosperity ng kanyang mga anak. But there's one thing that He asks from us. Our heart for Him. Only for Him. Sa gitna ba nung, yung kung paano ka ba lumuhod, ngumawa sa presence ni Lord, nung time na walang-wala ka, gagawin mo ba yon pag nandun ka na? Luluhod ka pa rin ba? Ngangawa ka pa rin ba? As if na wala kang ibang kailangan, desperado ka pa rin kay Lord? Hindi dun sa meron ka na? Amen? Kasi ganun po talaga dapat yung heart natin. Yun yung gusto ni Lord, yung purity ng heart natin. Para pagdating ng araw na mabless ka na, mag-prosper ka na, mag-breakthrough ka na, andyan na yung answered prayer mo. Walang ibang laman yung puso mo kundi si Lord. Kasi kung hindi si Lord yung laman yan, pag nag-prosper ka na, mapapahamak yung kaluluwa mo. At yun po yung ayaw na ayaw mangyari ng Panginoon. Minsan kaya matagal yung breakthrough natin kasi pinupurify pa ni Lord yung motive ng heart natin. Hanggat meron pang para sa'yo dyan, hindi pa gagawin ni Lord. Bakit? Hindi dahil selfish si Lord, hindi dahil narcissist si Lord, dahil mapapahamak tayo. Kapag ang motibo natin para lang ma-fulfill yung sarili nating feelings, pride, wala po tayo may pagmamalaki. Lahat ng meron tayo galing kay Lord. Amen? At lahat ng meron tayo, dapat binabalik natin kay Lord. Amen? Lakas. Even yung talents natin, magaling tayo sa sales, magaling tayo kumanta, magaling tayo sumayaw, maboka tayo. Lahat yun dapat pinapagamit natin sa Panginoon. Amen? Kasi sa Kanya po nanggaling yun. And that is worship. Amen? So, yung success, resulta na lang siya nung pagkakaroon mo ng matibay na pundasyon. Amen? Na dahil sobrang in love ka kay Lord, ang laki na ng tiwala, sabi ni Lord, okay, mapagkakatiwalaan ko na tong anak na to. Pwede ko na siyang i-promote. Pwede ko nang ibigay yung pinapanalangin niya. Kasi alam ko, kahit ma-receive niya yon, hindi siya hihiwalay, hindi siya lalayo sa akin. Yun yung hinahanap ni Lord. Amen? Amen. So, yun yung success, resulta ng pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Amen. So, welcome po. Welcome po. And then, okay. Sana tayo. So, yun yung totoo nating success. Na kahit saan tayo makarating, eto pa rin. Lord, mahal na mahal pa rin kita. In love pa rin ako sa'yo. Amen? At kahit, Lord, dumating pa yung testing, kahit etong mga malalaking blessings dumating sa akin, kung kailangan ko ibigay sa'yo ulit to, okay lang, Lord, basta hindi ka mawala sa akin. Amen? Hallelujah. So, yun yung totoo nating success, na hindi tayo mawala sa Panginoon, kailanman. Hindi po siya, again, uulitin ko, hindi tayo nandito para matanggap lang yung breakthroughs, yung mga answered prayer. Huwag po natin gawing stepping stone si Lord ng success natin. Siya po yung totoo nating success. Yung mag-increase si Lord sa buhay natin, sa puso natin. Yun yung totoo na pagtatagumpay. Amen? Hallelujah. So Jesus wants purity in all our doings.
Sa Luke chapter 10, in verse 38 to 42, ito po yung story ni Martha and ni Mary. So sabi dito, as Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Maganda, no? Welcome ni Martha si Jesus sa kanyang tahanan. Her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. So nakita niyo, sino po yung nandito? Si Martha and si Mary. So si Martha, welcome niya si Jesus, pero ano sabi doon? But Martha was distracted sa pagsaserve. Okay? She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? Tell her to come and help me. But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. There is only one thing worth being concerned about, and Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. Alam niyo, ang ganda kasi si Martha, winelcome niya naman si Jesus nagsuserve siya kay Lord sa mga bisita. Wala pong masama doon. Pero alam mo, hindi po yung doings natin yung hinahanap ni Lord sa atin. Again, babalik tayo. What's in our heart? Yes, baka nagsiserve tayo sa church, naghuhugas tayo ng pinggan, naglalampaso, nagwo-worship lead, tumutugtog. Pero hindi pala doon nakatingin si Lord. Yes, nababless si Lord sa service natin, sa mga ginagawa natin. Pero more than that, sabi ni Lord, there is only one thing worth being concerned about. Again, ipupurify ni Lord. Kahit sa church ka pa nagsaserve, ipupurify ni Lord. Ako pa rin ba yung laman ng puso mo habang ginagawa mo yan? Amen? Hindi naman kinokondemn ni Lord si Martha sa service niya. Hindi ko condemn ni Lord yung kasipagan natin, pero ginagawa ba natin yun kasama si Lord? O ginagawa na lang natin yun para kay Lord? Gagawin ko to para ma-please ka, Lord. Nalimutan natin na please na si Lord sa atin dahil kay Jesus. Amen? Hindi dahil sa ginagawa natin, hindi niya tayo mamahalin lalo. Hindi lalong mamahalin ka ni Lord kapag nag-serve ka sa church. No. Wala na pong hihigit sa pag-ibig ng Panginoon na kahit nung makasalanan pa tayo, binigay niya na yung buhay niya sa atin. Amen? Kaya what makes us think na kapag ginawa natin yung mga bagay na to sa loob ng church, pag binigay natin lahat ng yaman natin, pag nasa labas na tayo, ibibigay natin yung yaman natin sa may hirap, what makes us think na mas mapaplease natin si Lord? Dahil lang doon. Again, wala pong masama. Ministry po ng Panginoon yon, tumulong sa mahihirap. Napakagandang ministry po mag-serve sa loob ng church. But, there is one thing worth being concerned about. And that is Jesus. Amen? Sabi ni Lord dito, Mary has discovered it and it will not be taken away from her. Lahat ng gagawin natin, trabaho, negosyo, ministry pa yan, kahit dito pa yan, yung pagpupreach, lahat yan matatapos. Pero si Jesus, He is eternal. Amen? Yung pag-worship natin sa Kanya, it will be eternal. Amen? So, pahalagahan natin that one thing. Yung one thing po na sinasabi doon, yung purity na sinasabi doon is si Jesus. Wala nang iba. Amen? So, ang tanong dito, are we working with Him or are we only working for Him? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 in verse 9a in Amplified, for we are fellow workmen, joint promoters, laborers together with and for God.
Hindi lang po tayo para sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon para sa Kanya, kundi kasama natin siya. Habang ginagawa natin yung career natin, yung trabaho natin, yung pag-aaral natin, yung ministry natin, bit natin sa puso natin si Lord. Amen? Amen. Kasi po, sabi dito, there are many times that we try to impress God with our hard works, our self-efforts, as if we will be accepted by God if we do things for Him, forgetting we are already accepted because of what He's done for us. Amen? Every time na tumitingin sa atin ng Diyos Ama, nakatingin siya sa ginawa ni Jesus. Nandun ba yung buo nating pagtitiwala o nasa ginagawa na lang natin? O nasa bunga na lang nung ginagawa natin? Ay, pag dumami kami sa church, pag lumaki yung ministry, grabe, blessed talaga kami. No, ang unang blessing po is yung presence ng Panginoon. Amen? Blessed na tayo kasi kinuha na ni Lord lahat ng curse. Nung pinako siya sa cross, nung dumanak yung dugo sa kanyang buong katawan, yung luray-luray niyang katawan, nakalabas yung mga buto niya. Lalo na po sa mga nakapag-encounter, alam natin yun, di ba? So, yun po yung tinitignan ng Diyos Ama. Every time natitingin sa atin ng Diyos Ama, nakikita niya yung sacrifice ni Jesus for us. Ang kailangan na lang natin manampalataya, mag-surrender sa Panginoon. Amen? At kaya tayo sumusunod, hindi para maligtas, sumusunod tayo kasi alam natin na niligtas niya na tayo. Amen? Yung pagsunod natin kay Lord, bunga na lang yon ng lahat ng gratefulness natin sa ginawa niya para sa atin on the cross. Amen? Amen. So when we come to the Father, there's one thing He would look for. Jesus in our heart. Amen? Kahit po saan tayo makarating, kahit gaano tayo successful, isa't isa lang ang hanapin ng Panginoon sa atin. Pagdating ng dulo ng buhay natin, nasa atin ba si Jesus? Si Lord ba yung naghahari sa puso natin? Siya ba talaga yung Lord? Amen? So, gusto ko lang i-share sa inyo yung testimony namin. Especially this ministry. Nagsimula po kami December 2021. So, painful yung start namin. Pero, nung nagsisimula kami, nandun ako na, Lord, this is for your glory. Para lang sa'yo lahat to. Lahat ng gagawin ko, lahat ng gagawin namin, Lord, para sa'yo to. Pero alam nyo, somewhere along the way, nagkakaroon pala ng ibang impure motives yung heart ko. Na may times pala na kaya ako gustong mag-prosper, lumago yung ministry. Nakadepende ako doon na, okay, pag lumago yung ministry, tinawag talaga ako ni Lord. Pag lumago yung ministry, makikita talaga ng mga tao, nakasama namin si Lord. Pag dumami, pag lumago, pag nag-prosper. Hello? Minsan, kaya pala natin gustong maging successful, gusto nating may mapatunayan tayo sa iba. And yun po yung pinaka-iniingatan ko ngayon. Kaya po nabuo itong preaching na to kasi dinila ko ni Lord, especially po nung nandito si Pastor EJ and Pastora Sara. Alam niyo, kung narinig niyo lang yung mga prophecies, si Pastor Mark, may confirmation na dadalhin tayo sa mas malaking lugar, magpo-prosper yung ministry, yung calling apostle, prophet, lahat yun kino-confirm ni Lord. Pero alam nyo, pag uwi ko sa bahay,
Hanggang kinabukasan, binabasag ni Lord yung heart ko na parang instead na ma-excite ka dun sa mga resulta na yon, sa mga prophecies na yon, sabi ko, Lord, makarating man kami dun, huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na malayo ako sa'yo. Kasi hindi po exempted ang pastors sa temptation. Hindi po kami exempted na maging prideful. Lalong-lalo na kapag nakaranas na kami ng breakthrough. Amen? And every time po na nag-worship ako, kailangan ng breakthrough. Nandun ka sa part na binabasag ni Lord yung heart mo. Ang panalangin ko, Lord, kahit makaranas ako ng breakthrough, basagin mo pa rin yung puso ko. Mag-worship pa rin ako sa iyo as if ikaw lang yung kailangan ko, wala nang iba. Dalhin mo man kami doon sa prophecies na sinasabi mo. Lalago kami, malaking building. Dalhin mo man kami doon o hindi, I will worship you. Lord, ayoko nang maghabol ng ibang bagay maliban sa'yo kasi nakakapagod. Masakit. Lahat ng hindi para kay Lord, puputulin niya. Lahat ng dinedesire natin na alam ng Panginoon na ilalayo tayo pa sa Kanya, puputulin ng Panginoon yun. At alam nyo, napakasakit. Nagsimula po kami, December 2021. Hindi po naging madali dahil we had to leave our former spiritual family na pamilya na po talaga yung touring namin. For how many years? 11 or 12 years, magkakasama kami. And then dumating yung time na kailangan ko mamili. Kailangan naming mamili. Pipiliin ko ba yung ministry, yung mga kasama ko, o yung Word of God? Pipiliin ko ba yung salita ni Lord? Because the Word of God, it's Jesus. Lahat po ng nakasulat sa Biblia, it's all about Him. Lahat po ito breathed. Kung pababayaan ko na pipiliin ko people or ministry or the Word of God, I will choose His Word. Pero hindi madali. Again, hindi po madali. Many times na pinaranas ni Lord yon, pipiliin mo ba ako? O yan. Dahil dati po, alam niyo yung story namin ni Pastor Eric, dati siyang unbeliever, hindi siya Christian. Sabi ko, hindi ko kaya talaga. Pero alam niyo kung sino yung nag-empower para piliin ko siya, siya rin. Si Lord pa rin. So paglabas namin, alam mo yun, very pure talaga yung motive ng heart mo na wala akong ibang gusto, Lord, kundi malakaran yung salita mo. Pero somewhere along the way, meron palang tumutubo ng mga damo na kailangang alisin ni Lord. Na nagkakaroon na pala ako ng ganong motive sa heart ko. And yun, so I praise God yun ng mga nangyari po nung mga past few months, especially nung dumalaw sila Pastor AJ. Grabe talaga yung breaking ni Lord. Sabi ko, Lord, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Huwag niyo na kaming alisin dito kung hindi mo kami sasamahan doon. Kung magfe-fail lang kami, kapag nakarating kami doon, lalaki na yung ulo namin, magiging prideful na kami, mag-glory na kami sa kung anong narating namin, sa laki ng ministry, Lord, huwag na lang. And sana, ganun po yung maging heart natin sa Panginoon. Hindi po tayo lahat tinawag as pastors, full-time pastors, pero lahat tayo may calling. Lahat tayo may nilalakaran ngayon. Amen? At sana maging prayer po natin na, Lord,
Kung yung motive ng heart ko talaga, hindi ikaw, kung bakit ko to pinagpapray, Lord, alisin mo sa puso ko to. Hayaan mo, Lord, na ikaw na lang yung maging motibo ng puso ko. Sige, Lord, kung gusto mo pa akong basagin, kung hindi pa ako para doon sa breakthrough na yon, okay lang, huwag ka lang mawala sa akin. Yun yung prayer ni Moses. Amen. Yun po yung prayer ni Moses. Anong promise ni Lord? Dadalhin sila sa promised land. Imagine, naranasan ni Moses yung many years nasa desierto sila. Mahirap, madali. Mahirap. Pero nung sinasabi ni Lord kay Moses, yung tungkol sa promised land, Lord, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Wag na lang, Lord, kung kapalit nun yung presence mo. Bakit? Lord, baka maging idol namin eh. Baka maging idol na naman ng mga Israelita yung ibibigay mo sa amin. Kung dito, mas malapit ako sa presensya mo, dito muna ako, Lord. Dito muna ako. Amen? It's not about us. Hindi yun tungkol sa mga pangarap natin. Dahil lahat po yun may katapusan. Ilang taon lang po tayong mabubuhay? 50, 80, 100. Kahit umabot ka pa ng 200. Matatapos at matatapos pa rin po lahat nang nandito sa mundo. Kaya sabi ni Lord kay Martha, ang pinili ni Mary, that one thing na hinding-hindi makukuha ng kahit sino sa Kanya. And that is Jesus. Amen? Piliin po natin palagi na ang pinakamotibo ng puso natin is Jesus. Amen? Hallelujah. Dito na po ako magtatapos. So I want us all to be reminded today that in everything we do, serving God, serving our family, our community, and the church, we do it not because of any other agendas. It's all about one thing. It's all about Jesus. At kung tayo po ngayon, alam mo sa puso mo, na meron ka pang hinahangad higit kay Lord, na may iba ka pang motibo bukod sa ibigay mo yung glory kay Lord sa ginagawa mo ngayon, I want us all to repent. Hallelujah. Let's worship. More precious. More precious. Hallelujah. Pwede ko po bang i-invite kayo dito sa harapan, and we will worship Him. Wala na tayong ibang gagawin kundi i-lay down kay Lord lahat ng agendas natin na hindi sa Kanya. Amen? Lord, i-purify mo lahat ng motive namin na alam mo na magpapalayo sa amin sa iyo. Hallelujah. Hallelujah.